ito, yung brotherhood sa basketball, starting nung high school. Kasi dyan, nag-excel ka na high school pa lang eh. Tama ba, Beda? San Beda High School. Kamusta ang training ng Beda in preparation para sa professional career mo? Nung time namin, San Beda, high school, kilala na talaga siya kay the late Coach Ato Badulato. Daming players talaga niya sa team. Umabot kami Team A, Team B, Team C. Minsan may Team D pa. Dahil sa dami ng players. Lahat dami yun, rin liga. Oo, dami rin ng liga na sinasalian. Lahat yun nade-develop. So minsan Team C ka, second year ka pa lang. Tapos pagdating mo third year, Team B ka na. O minsan, umaangat ka na sa Team A. So, depende talaga. Tapos, madami rin recruitment na gagawa si Ato dahil nga sa ng San Beda, may mga pupunta rin na pupunta doon. So, kailangan talaga yung level ng laro mo. Iangat mo. Oo. Yung competition, napakataas. So, pagdating mo na sa Team A, parang batak ka na. Batak ready ka na. Oo, ready. So, kaya maganda yung programa niya. More so, siguro yung sabi natin X and O's, hindi naman masyado. It's more on competitive nature mo. And discipline na rin. Isang sa kay Coach Ato, yung disiplina. Kasi minsan isang salita or tingin niya lang, matatakot ka na eh. Oo nga yun. You know? Stricto siya. Stricto na sa itsura kasi parang stricto na eh. So, nandun na yun kasama na. Pero pag talagang may mali kang ginawa, naalala ko lang na before, na parang yung wala ka disiplina hindi lang sa court eh, sa kahit outside lang sa pag-aaral. May mga punishment siya na, hindi naman punishment na kumbaga, papatakbuhin sa football field, mga ganon. So, para lang maano mo yung responsibility. Ikaw ba na-punish ka na? Oo, kasi... Anong pinagawa sa'yo? Saka bakit kanya pinag-usahan? Ang isa sa amin, may dalawa kami ng teammate ko na late sa practice dahil matagal kami pinalabas nung teacher namin. Actually, yung buong class. Sa class. Sa class. Na-cancel yung practice kasi kulang sila. So, nagalit siya. Tapos, galit na siya na. Walang practice. Ginawa namin ng teammate ko. Naglaro pa kami one-on-one sa court. Kakatuwa wala pa kami. Practice. Walang practice. Talagang sumigaw dun. May mga ibang estudyante, sinigawan kami. Talagang may mura. Kumagamura. Nagsasaya pa kayo dyan. Ganun. Huwag na kayo pumunta ng ensayo. Suspended, ganun. Hindi kami talagang naano kami. Na parang dapat na-take namin as responsibility na syempre, dahil nga sa amin, hindi na-cancel yung practice. Tapos nagsaya pa kami. Pinakita pa namin. So, na dapat we should take that responsibility sa mga actions namin. And syempre to show rin na may parang mali rin kami. So, ganun. Yun yung isa sa mga klase ng discipline. Bata pa naman kayo. Pero at that early, naturuan na kami na yung discipline sa respect. Mahirap ba makapasok sa San Beda as a player? Nung time namin, ako kasi galing ako grade school. Doon ako naglaro. Grade 5 ako San Beda. Tapos naglaro na ako noon ng sabi natin competitive basketball, systematic basketball. Tapos na punta ng high school. Unti-unti rin ako noon from may passerelle pa noon, yung Milo SB small basketballers of the Philippines. Then second year doon ako napasok sa Team C. And maabot kami mga 8 to 10 tournaments sa isang taon. Dami. Pero yung dating pa noon, so isa ako sa mga galing grade school na de-develop, ganyan. Pero may darating. Yan. Galing ibang school. Ibang school. Sila Coach si Yuri Escueta. Dumating yun, second year high school, naalala ko. Pero ang dami, halos meron pa si Ford Araw, mga galing high school, mga recruited. So, talagang very competitive. Yun yung, pero more so recruited rin sila. So, si Ato ang naghahanap. Pag nakita ka niya from all the travels, mga competition namin, doon niya kakausapin if you want to go to San Beda, ganyan, study and play. So, kaya mahirap kung papasok ka yung walk-in. More so, kailangan recruited ka talaga. So, ikaw, simula ka Team C.
First year high school Team yan. C. Second Napanood ko year. pa yan. Sila LA Tenorio, Oh. sila Magnum, Membrere. Actually, doon ko naging teammate. Nung second year ako, naging teammate ko si LA. Si LA sa isang tournament lang. Sa Naga pa ata laro namin or sa ganun. Mga intersecondary na laro. Same position kayo. Same position. Pinapanood ko lang siya. Kasi doon ako sa bench. Oo. Pero marami ka na matutunan sa pag nandun ka na yung yun nga, parang naangat na ako sa team A. Napunta ako sa team A. Pero hindi pa ako gawin. So okay lang. Nasa A na eh. Natututo ka na. So may mga ganung chances ka makakuha pag maganda pinapakita mo sa kunyari sa Team C, ganyan. The first big game mo nung high school, do you still remember? I think yung turnaround ko yung sa Team C na yun, nung second year na yun. Okay. Tournament ramen, teammate ko si Yuri Escueta. Finals na kami noon with, I don't know. Anong kalaban nyo? Nakalimutan ko na kung anong kalaban eh. Pero I think, NCAA din. tama, PCU. PCU. Si Ron J. Benafe yun. Okay. Tapos, I think Ron J. Benafe. Medyo na, pero very important game, championship game. Ganda yung laro, bakbakan, tapos nag-end up sa last shot, kumbaga. Then we are in transition, nasa aming bola, seconds left. Dala ni Yuri Escueta sa middle, tapos pinasa niya sa akin sa gilid. Tapos na-shoot ko yung winning shot. Game champion kami. So I think that started it all na umangat yung confidence ko and laro ko dahil sa shot na yon. And throughout the course na parang na-develop, sabihin nga, parang na-develop yung clutch gene dun sa time na yun. So 3 points yun? 2 points lang. 2 points lang. Perimeter. Pero syempre, parang winning shot, diba? Parang talagang mabibuild yung confidence. Oo. Saka, so bali nilibre ka ng pamilya mo noon, nag-blow out sila siguro. Oo. Diretso Jollibee. Jollibee kayo kumain. Sa ano pa laro nun? Sa Brent Mamplaasan. Sa South. International school. International school. Ganda ng court. Lagi nga may liga dun eh, no? Mga high school. No? Feeling mo, nasa US. Saka may cheerleaders. Yung mga yun, may cheerleaders. Isang beda, all boys yun. Sa Brent, may cheerleaders. Di ba may cheerleaders yung mga... Hindi mo na maalala. Kasi doon lang ako nakatingin kaya hindi ako nakakasik nun. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.